On behalf of Pinoy Ako Po Party List, kami rin po ay nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap sa amin ng Barangay Koyampay dito sa Tanay, Rizal. Alam niyo po, nakakataba po ng puso tuwing kami ay nakakadalaw at nakakasalumuha sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan nating katutubo. Dahil po dito nakikita namin kung ano ba yung mga hinaharap nilang problema, yung mga challenges nila sa araw-araw. At nakakatuwa po, nakakataba ng puso na sa simpleng pagtulong po, sir, nang sila ay matingnan ng doktor, mabigyan ng konting gamot at ng konting tulong, ay tuwang-tuwa na po sila. At dahil dito po, nalalaman din namin kung ano ba yung pwede pa nating matulong sa hinaharap sa ating mga kababayan po. Ang intention po ng ating constitution sa party list system ay para mabigyan ng karampatang representasyon yung mga marginalized na sector na ating tinatawag. Ano po? Kaya ang Ako Pinoy po, na it stands for Pilipino. Pinoy Ako, Pilipino, para sa advokasya ng mga katutubo at mga obrero o ng mga manggagawa. Nakita po namin sa pag-ikot, sa pagdalaw, sa pakikipag-usap sa ating mga kababayan na manggagawa at katutubo na halos lahat po ay pare-pareho ang pangangailangan po nila. So, unang-una pong gagawin namin, sisikapin po namin na yung ating mga kababayan, ating mga katutubo, mabigyan ng karampatang edukasyon. Hindi lang po ng elementarya, high school, kundi po sa kolehiyo. In fact, ang pinaplano po ng ating organisasyon, ng ating party list, magkaroon ng isang universidad para sa katutubo. No, kasi alam naman po natin kahit papaano, merong konting diskriminasyon pagdating sa mga katutubo, lalo na pagdating sa syudad. So kung magkakaroon po tayo ng universidad na eksklusibo para sa mga katutubo, magkakaroon na po sila ng karampatang chance, no, ng pagkakataon upang makatapos ng pag-aaral at matulungan kung hindi maiahon ang kanilang mga pamilya sa kahirapan po. Pangalawa po dyan, syempre kung meron tayong edukasyon, ay yung kabuhayan. Nakita po natin ngayon na coming out of this pandemic, napakahirap pong maghanap buhay. Napakahirap maghanap ng trabaho. So ito po ang isa sa magpo-focus po ang Pinoy Ako Party List ay yung skills training, no? Para makatulong tayo makapagbigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. At ang isa po na kaya ginagawa namin itong medical mission, nakita po natin kung gaano kahirap makarating ang basic services sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga liblib na lugar, yung mga halos hindi madaanan, walang madaanan ng sasakyan kasi walang maayos na highway o daan. So yun po ang gusto namin, kalusugan naman po yung susunod, sir. Mabigyan sana sila ng karampatang gamot at ma-check up ng mga doktor, no? Yun po ang mga gusto nating gawing tulong. Napakasimple lang, sir. Kabuhayan, edukasyon, saka kalusugan po. Kami po ay nakapunta na as far north as Buscalan, Kalinga, sa Pampanga, sa Tarlac. Nakapunta na rin kami sa General Santos City. So mga pinaplano po namin ngayon ay bumalik ng Region 3 sa Visayas. Kami po ay magpaplano magpunta rin po sa Cebu. Siyempre po, limitado lang po ang aming organisasyon in terms of manpower at ang resources. Pero ang pinaprioritize namin talaga, sir, yung mga bihirang puntahan ng mga ating mga public servants kung tawagin, para makita namin talaga, makilala namin sila, makilala nila ang Pinoy Ako Organization, ang Pinoy Ako Party List, maibahagi namin sa kanilang advokasya ng aming party list at malaman din namin ano ba yung kailangan nila, ano yung maaaring itulong sa kanila ng Pinoy Ako Party List. Sa ating mga kababayan, sana po lahat kayo ngayon ay matiwasay ang pamumuhay. Sana po ipagdasal, patuloy nating pagdasal, ang tulungan ng isa't isa, at binabati ko po ang bawat Pilipino ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Advance Merry Christmas po mga kababayan ko mula sa Pinoy Ako.